Natatandaan niyo pa ba ang card capture Sakura na pinalabas sa Pilipinas sa Tagalog version? Isa itong magical girl story na kailangan niyang maipon muli ang mga nawalang magic card na tinatawag ngang claw card. Pinagbibidahan niya ito ni Kinomoto Sakura na isang 4th grader student na aksidenteng natuklasan ang isang mahiwagang libro sa library sa basement ng kanilang tahanan. Na mabuksan niya ito, unang nahawakan niya ang windy card at nang kanya itong binasa ay nag-activate ito at nagsiliparan ng mga ibang claw cards na nasa libro at ito ay nakawala. At nagising ang isang cute na hayop na kulay dilaw na ang pangalan ay Cerberus o si Kero na isa palang guardian ng mga claw cards. Dito na nga nagsimula ang lahat ng kanyang bagong adventures sa pagiging cute na magical girl. Sa video natin ngayon, atin tuklasin sino nga ba ang creator ng manga o anime na ito at paano nga ba ito nabuo. Ating tunghayan ang nakatagong misteryo ng Card Capture Sakura. Tara, simulan na natin! Misteryo. Si Sakura Kinomoto na 10 taong gulang ang napili ni Kero-chan para ipagkatiwala ang mahiwagang baston na gagamitin ni Sakura para sa pagkolekta muli at ma-sealed ang mga claw cards na aksidenteng nakalat sa iba't ibang parte ng lugar nila. Sa Tomoeda, Tokyo, kung saan nakatira ang bida natin upang lipunin muli ang mga maihiwagang claw cards. Binigyan nga siya ni Kero-chan ng isang susi na nag-activate bilang baston at nakipag-contract nga si Sakura na sa pilitan ni Kero-chan. At ang una niyang pakikipaglaban ay ang pagsulpot ng isang malaking ibon at ito pala ay ang fly card. Mabuti na lang na ibigay na sa kanya ang mahiwagang baston at nakuha nila at nasealed muli ang fly card. At di sinasadyang pagpasok ni Sakura kinabukasan sa school na nakuhanan pala siya ng video ni Tomoyo na matalik niyang kaibigan at natuklasan nga nito ang kanilang lihim. Si Tomoyo Daiduji ang mainhin at tagagawa ng mga costume ni Sakura sa tuwing siya ay nakikipaglaban at mahilig ito kumuha ng mga video niya sa kanyang pakikipaglaban. At naging assistant niya ni Sakura si Tomoyo sa mga kinakaharap niyang laban at second cousin din niya si Tomoyo sa mother's side. Merong older brother si Sakura. Ang pangalan nito ay si Kinomoto Toya. Walang ginawa si Toya kundi asarin at laging biruin ang kanyang bunsong kapatid na si Sakura. Pero sobrang protective na kuya si Toya dahil kahit saan pumunta si Sakura, makikita at matatagpuan ni Sakura ang kanyang kuya sa lugar kung saan siya pupunta. Pumapasok sa mga part-time job si Toya kung saan pupunta si Sakura para lang mabantayan ito. Merong kakayahan si Toya na malakas ang pakiramdam sa mga bagay na nasa paligid niya, na napoposes siya ng mga magical power at kaya niyang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Si Chukishiro Yukito ang matalik na kaibigan ni Toya at crush ni Sakura. Isang mabait at malakas kumain na nilalang, pero ang nakatagong katauhan nito ay siya pala si Yue. Si Yue ang tunay na katauhan ni Yukito na isa sa mga tauhan ni Master Claw, ang may-ari ng mga claw cards. Isa din siya sa mga guardian ng claw cards na katulad ni Kero-chan. Si Lee Xiaoran ang isa sa mga rival ni Sakura sa pagkuha ng mga claw cards na love interest ni Sakura sa bandang huli. Si Lee Xiaoran kasi ay kamag-anak ni Claw Reed, ang creator ng claw card, kaya naniniwala si Lee Xiaoran na siya ang dapat makakolekta at magmamay-ari ng claw cards. Naging magkakampi at kaibigan ni Xiaoran si Sakura at hindi katagalan ay nagkaroon siya ng pagtingin kay Sakura, kaso hindi ito napapansin ni Sakura dahil umiibig nga siya kay Yukito. Dahil
kay Lee Xiaoran, nakapag-create ng unang Sakura card si Sakura na sa kanya mismo nanggaling. Si Sakura at Toya ay wala ng nanay dahil maaga itong yumao, kaya ang kanilang ama na si Fujitaka Kinomoto na lang ang kanilang kasama at isa itong professor sa isang universidad. At si Mei Ling, ang pinsan ni Lee Xiaoran at fiancé nito, ay galit na galit kay Sakura dahil alam nito na may gusto si Xiaoran kay Sakura. Sila ang mga karakter sa cute na anime series na Cardcaptor Sakura na likha ng grupo ng Clamp, na creator din ng unang anime nila na Magic Knight Ray-Earth. Ang Clamp Group ay binubuo ng all-female Japanese manga artist group na pinangungunahan ni Nasi Okawa na tumatayong leader at manunulat ng grupo. Kasama sina Moko na Apapa, ang lead artist ng Clamp Group at colorist sa paggawa ng manga. Si Tsubaki Nekoy, ang kanyang position naman ay taga-ayos ng mga screen tones at illustration sa mga manga na ginagawa nila. At si Satsuki Igarashi, ang line artist at character designer ng mga manga na kanilang mga ginagawa. Na-serialize sa Monthly Shoujo Manga magazine para sa mga kabataang babae from June 1996 to August 2000 issues. Kung saan ang individual chapters nito ay nakolekta at naipublish ng 12 tangkubon volumes ng Kodansha noong November 1996 to July 2000. Ang Kodansha ay naglabas naman ng unang 6 na volumes ng bilingual edition both Japanese and English noong May 2000 to July 2001. Ang bilingual ay kayang makapagsalita ng 2 lingwahe. Ginawa kasi ito ng Kodansha para matuto ang mga Japanese children ng English language. Natigil lamang ang bilingual edition nang nagkaroon na ng license ang Tokyopop ng North America para sa English version nito. Kaya nailabas ng Tokyopop ang Cardcaptor Sakura noong March 2000 to August 2003. Ang Madman Entertainment ay ginamit ang Tokyopop English translation para mailabas ang series nito sa Australia at New Zealand. Samantalang ang Dark Horse Manga naman ay naglabas at nag-publish ng English edition ng 4 omnibus volumes nang galing sa original volumes ng manga noong October 2010 to September 2012. Naging anime television series ang Cardcaptor Sakura na hinawakan ng Madhouse sa Japan sa NHK Television Network na umabot ng 3 seasons. Ang first seasons nito ay nakabuo ng 35 episodes at ipinalabas nga noong April 7 to December 29, 1998. Ang second seasons nito naman ay naipalabas noong April 6 to June 22, 1999 na binuo lamang ng 11 episodes. Samantalang ang third seasons naman nito ay binubuo naman ng 24 episodes noong September 7, 1999 to March 21, 2000. Ang Nelvana ng North America ay nagkaroon ng lisensya para sa anime ng Cardcaptor Sakura as English dub na hinawakan ng Ocean Studios na binabosesan naman ng Canadian actress na si Karil McKillip as Sakura. Sakura Avalon, ang binago nilang pangalan sa series na sa Japanese ay Sakura Kinomoto. Hindi lamang ang pangalan ang pinalit kundi pati mga text na mula sa Japanese to English at nagkaroon pa nga ng issue din dahil sa homosexual relationship kaya maraming edition ang nangyari dito. Katulad na lang ng kay Tomoyo ay meron siyang crush kay Sakura at naging kaibigan na lamang sila. At sila Toya at Yukito naman ay mayroong gay relationship na bago ito sa pagiging matalik na magkaibigan na lamang. At gumastos nga ang Nelvana ng $100,000 per episode mula sa music at iba pa na umabot nga ito ng 70 episodes. Naipalabas din ang Cardcaptor Sakura sa United States sa Kids WB na isang American children's programming noong June 17, 2000 hanggang December 14, 2001 at nagkaroon nga ito ng 39 episodes.
Bago nasimulan ang paggawa ng Cardcaptor Sakura ay tinapos muna nila ang nauna nilang manga na Magic Knight Rayearth na naserialize naman sa Nakayoshi. Ang kanilang editor na si Yamanouchi ay nagtanong kung maaari ba silang gumawa ng another series para sa Nakayoshi kung saan tinawag na nga nila itong Nakayoshi-esque series. Ang Magic Knight Rayearth nila ay magkaiba ang kwento sa gagawin nilang bagong manga series na hindi pa nila nagagawa sa Rayearth. Ang manunulat na si Nanase Okawa ay gustong makagawa ng Magical Girl series at gagawa siya ng manga na magugustuhan ng mga mambabasang kabataang babae na mafe-feel din ang kanilang mga nararamdaman sa kwento na ito. Bawat detalye na pinapagawa ng manunulat na si Nanase sa kanyang mga artist ay nakukuha ng mga ito ang karakter na gusto niya mula sa protagonist at iba pang mga characters sa manga. At alam ng manunulat na malulungkot ang mga mambabasa kung palaging iisang outfit ang gagamitin ng magical girl o ng protagonist, kaya ginawa nila dito ay tuwing lalaban si Sakura ay magbabago ang mga kasuotan nito. Nakatulad niya na pinakita sa anime na si Tomoyo ang nagbibigay ng mga magagandang damit na isusuot ni Sakura sa pakikipaglaban. Hanggang ang manga nga ay nakabenta ng 17 milyong copies noong April 2018. Naging popular nga ang Cardcaptor Sakura sa mga Japanese readers at naging top 5 sellers mula nang na-release ito. Ang manga series ay nakakuha ng award na Seiun Award for Best Manga in 2001. At nagkaroon din ito ng mga DVD at action movie adaptation from manga series. Naipalabas ang Cardcaptor Sakura sa Pilipinas noong 2001 sa ABS-CBN. Nakakatuwang balikan ang mga bagay na napapanood natin at sa tuwing babalikan natin ang mga ganitong anime na ating napagmulatan ay feeling mo bumabalik ka ulit sa pagkabata. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?